Magandang araw mga Aldab Nation! May panibago na naman po akong update para sa inyong lahat. Pero bago natin ito umpisahan, ay huwag niyo muna kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click mo na rin ang katabing bell button para maging updated ka sa mga latest videos na i-upload ko. At kapag umabot na ng 100,000 subscribers ang aking channel, ay may sorpresa ako para sa inyong lahat. Alam kong excited na kayo, kaya naman ngayon, umpisahan na natin ang ating kwentuhan. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito kung saan ang Mendoza family wala na raw mukhang ihaharap. Ngayon ay ibubunyag na ang lahat. Bistado na talaga ang Sarsuela. Ang tanong, paano na ngayon ang Mendoza family? Kinakarma na silang lahat? Susuko na rin nga ba si Atay? Sabi nga ng lahat, the damage has been done. Gaano ito katotohan, may sapat nga bang ebidensya ang makakapagpatunay rito? Well, yan ang ating aalamin at pag-uusapan ngayong araw na ito. Alam kong super excited na kayong malaman yan, kaya naman wag na natin patagalin pa. Unang-una na ngay galing sa tweet ni Vampire 2019 at ayon sa kanya, remember nyo ang pics na ito? Post ni Ruby noong 2017. At ang sabi sa post ay bawal ang mag-uyab. Yun pala'y kasal na ang dalawa sa totoong buhay. Bakit naatim ng tatlong lolo na magsinungaling sa totoong estado ni Nameng at Alden? Gawa ba sa malaking halaga na natanggap nila noon? Totoo ba ang gawain ng makadiyos? Judas ang tawag dito. Si Magna Coops mula nung kasagsagan ng Sarsuela, post dito, post doon sa account ni Ganda. Pero ni minsan ang asawang bakla kuno ng kapatid, hindi man lang siya pinasamalamatan sa mga effort niya. Before sumikat si Arjo courtesy of Sarsuela ng Philippine Showbiz Mafia at ang paggagamit sa pangalang Main Mendoza Fulkerson. Panay post niya noon ang mga hindi ka nais-nais na gawain sa SOCMED. Kahit ang sariling video, pinopost malamang para sumikat. Paging sa mga movie producer dyan na gustong gumawa ng pelikula at need nila ang gumanap na, i-recommend ko si Magna Kupit. Makakatipid sila dito at hindi na kailangan ng makeup para maging mukhang pahawakin nyo lang ng broom. Ayos na. Malamang kung si bakla ng bayan ang masunod, gusto niya na hintuan nitong Sarsuela. Pero pumayag siya sa alok na maging macho kahit hirap sa kalooban. Kung si Chonggi ang kahalikan, bigay na bigay siya. Pero ang makipagtukaan sa baklang fake main, pigil na pigil ang hininga niya. Well, bago natin ituloy ang ating kwentuhan, ay bibitinin ko muna ho kayo ng kaunting-kaunti lamang. Oops, wait lang, saglit lang to. May ipapaalala lang ako. Para sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga latest videos na i-upload ko at para maging parte na rin kayo ng aking Fanatics Channel family. Well, alam pong super excited na kayo sa ating kwentuhan, kaya naman dumako na tayo sa ating main topic. Gaano nga ba katotoo na si Mendoza family ay wala nang mukhang ihaharap ngayong ibubunyag ng araw ang katotohanan at lahat-lahat? Bistado na talaga ang Sarsuela. Ang tanong ng marami, paano na ngayon ang Mendoza family? Kinakarma na nga silang lahat? Susuko na nga rin ba si Atay? Because the damage has been done. Gaano ito katotoo at may sapat nga bang ebidensya ang makakapagpatunay rito? Well, yan ang ating aalamin at pag-uusapan ngayong araw na ito. Alam kong super excited na kayo malaman yan, kaya naman, huwag na natin patagalin pa. Galing nga sa tweet ni Vampire 2019 at ayon sa kanya, malamang ang mga naharbat na salapi ng Dalmatian
halos napuntang iba sa pampagamot ni Haligi, lalo na kay Magna Cupet at Tutik. Kung kumasta itong Magna Cups noon, akala mo ang yaman talaga. Yung pala'y kinupit lang ang pera. May mga bakla na kagalang-galang, pero nag-iisang tangi si bakla ng bayan na nakakasuka sa mga pinaggagawa niya. Imagine sa gabi kasama niyang partner niyang si Ench, pero pag araw kunyari, macho siya at ang asawa ko no ay ang isang main Mendoza Fulkerson. Ano ba nangyayari sa utak nito? At dahil dito, ito nga naging reaksyon ni Oliva Kanayama at ayon dito, ina ni Penguin at Fox pa rin ang nakaupo sa office ni Baka kasi ginamit lang naman nila si Bakla sa mga pangarap nilang kumita ng pera na hindi pinaghirapan. Si Bakla ang kawawa dahil siya nga harap sa consequences like ngayon sa problema. Mula sa baha, ang sagot pa rito ni Bumper 2019, may mukha pa kayang ihaharap ang Manidoza family? Pag lumabas ang katotohanan dito sa Sarsuela, maibalik pa ba ang construction business nila? Gagalangin pa ba natin sila? Lalo na si Dalmatian at Magna Cupet? I doubt it. Sabi sa kwento noon, halos ang nagpapatakbo ng office ni Bakla ng bayan ay ang pokpokers. At akala mo daw siyang mambabatas at kung manigawagas. Ewan ko lang ngayon kung ganun pa rin ang role niya dyan sa office ng Junakis. Lalo pa ngayon at may problema na sa baha. At reaction pa rito ni Olive Kanayama, damage has been done. Hindi maibabalik sa dati ang lahat. Sa ginawa ng Magdoza family, they will really face all the consequences sa mga ginagawa nila. Ayan niya, talaga namang hanggang ngayon niya ay makikita natin na dismayado pa rin ang ilan sa mga Aldab Nation dito nga raw sa pamilya di umano ni Mengay dahil ayon nga sa kanila, ang pamilya nga ni Meng ay ang isa sa sumali sa Sarsuela ayon sa kanila dahil unlike sa pamilya ni Aden na tahimik lang at hindi sumali sa Sarsuela. Kaya naman ayon nga sa kanila sa ngayon nga raw na nabubunyag na unti-unti lahat-lahat at ang mga katotohanan patungkol di umano sa Maychard, makikita nga raw na ang Mendoza family ay tila nararamdaman nila ang mga consequences ng kanilang ginawa. Kaya naman sabi nga ng mga Alden Nation, nasa huli raw talaga ang pagsisisi. At sana nga raw ay hindi na nakisali pa ang Mendoza family dito nga sa Sarsuela dahil alam naman ng lahat na darating at darating nga raw ang tamang panahon na lalabas ang katotohanan di umano patungkol sa Maychard. Alam kong dahil dito marami pa rin sa inyo mas lalong kumakapit at naninindigan na Aldab Maychard is real. Maraming salamat mga Aldab Nation. Hanggang sa muli, ingat!